Sa liblib na lugar ng Antique, may dalawang magkaibigang sina Gino at Eboy na nalaman nilang ang kanilang lugar ay sinalanta ng mga aswang. Naging balita na maraming tao ang nawawala at napapahamak dahil sa mga ito. Dahil sa takot at pag-aalala sa kaligtasan ng kanilang community, nagdesisyon ang dalawang kaibigan na harapin ang mga ito. Isang gabi, habang bumabagtas sila sa gubat patungo sa napakalalim na kuweba, biglang napansin nilang may sumusunod sa kanila. Nararamdaman nilang ang mga mata ng mga aswang ay patuloy na nakaabang sa kanila. Sa loob ng kuweba, pilit nilang inihanda ang kanilang mga sarili upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nang magising sila kinabukasan, napagtanto nilang nagawa nilang talunin ang mga aswang na sina Aling Linda at Aling Lina. Ngunit, hindi pa rin sila nakukontento. Hindi pa tapos ang kanilang misyon. Pumasok sila sa bayan at sinimulan nilang mangalap ng impormasyon tungkol sa iba pang mga aswang sa Antique. Nakakuha sila ng mga tip mula sa mga lokal na taga roon na nagturo sa kanila kung saan maaari nilang matagpuan ang mga ito. Nang kasapakat na nilang nakakalap ang mga kinakailangang impormasyon, sinimulan nilang hanapin ang mga aswang sa kanilang mga tirahan. Ipinagtanggol nila ang mga tao sa Antique mula sa mga kalaban na ito. Ginamit nila ang kanilang mga nalalaman upang maipagtanggol ang kanilang mga sarili at ang kanilang community. Sa bawat pagharap nila sa mga aswang, mas lalong tumindi ang labanan. Patuloy na gumagamit ng kanilang talino at katapangan ng dalawa upang mapagtagumpayan ang labang ito. Hindi sila nawawalan ng pag-asa at patuloy na pinag-aaralan ang mga pamamaraan para matapos ang mga aswang. Matapos ang mahabang panahon ng paglalaban, nagawa nilang patayin ang lahat ng mga bantog na aswang sa Antique. Nagkaroon sila ng muling katahimikan at kaligtasan sa kanilang lugar. Ang paglalaban ng dalawang magkaibigan na sina Gino at Eboy ay naging lakas at inspirasyon para sa iba pang mga tao sa Antique. Pinatunayan nila na ang pagkakaisa, matibay na determinasyon at katapangan ay magasusi sa paglaban sa anumang uri ng kaguluhan at panganib. Mula noon, sinimulan nilang linisin at protektahan ang Antique mula sa mga panganib. Naging mga tagapagtanggol sila ng kanilang lugar at patuloy na nagbabantay laban sa panganib. Ang mga tagumpay ng dalawang magkaibigan na sina Gino at Eboy ay naging simbolo ng determinasyon at pagmamahal sa kanilang komunidad. Sila ang naging halimbawa ng tapang at tibay ng loob sa harap ng mga hamon at panganib. Mula noon, hindi na lamang sila basta magkaibigan kundi naging mga bayani sa Antique. Nakita ng mga tao ang kanilang dedikasyon at naging inspirasyon sila para labanan ang anumang uri ng kaguluhan at panganib. Ang mga aswang ay hindi na ang banta sa Antique. Sa tulong ng dalawang magkaibigan at ng mga taong sumusuporta sa kanila, nabawi nila ang kaligtasan at katahimikan sa kanilang lugar. Ngunit hindi sila natapos sa paglaban sa aswang. Bumuo sila ng mga grupo at organisasyon upang mabigyan ng proteksyon ang Antique at ang mga tao rito. Patuloy silang nagbabantay at naglilinis ng kanilang lugar upang maiwasan ang mga panganib. Ang tagumpay ng dalawang magkaibigan ay patunay na ang pagkakaisa at matatag na determinasyon ay makakapagdulot ng pagbabago at tagumpay sa anumang laban. Sa Antique, patuloy na nagpapatuloy ang kanilang mga hangarin na mapanatiling ligtas at malinis ang kanilang komunidad. Ang kwento ng dalawang magkaibigan na sina Gino at Eboy ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay laban sa mga aswang. Ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa, isang patunay na sa bawat komunidad ay may puwang para sa mga bayani. Noong isang araw matapos ang kanilang tagumpay sa pagtulong sa liblib na baryo ng Antique, inimbitahan sina Gino at Eboy ng kanilang kaibigan na taga Bicol na si Peter na mapunta sa kanilang lugar. Bukod sa pagkakaroon ng panahon para mag-relax at mag-enjoy, may isang malaking problema rin pala sa lugar na yun na nais ni Peter na tugunan. Ang problema ay ang presensya ng isang malakas at mapaminsalang manananggal sa kanilang lugar. Matagal na umiikot ang mga kuwento tungkol sa manananggal na ito at naging takot at alalahanin ito ng mga residente sa Bicol. Dahil dito, nagdesisyon sina Gino at Eboy na tumanggap ng hamon na tulungan si Emilio na matuklasan ang katotohanan at malunasan ang suliranin ng mga tao sa lugar. Pagdating nila sa Bicol, sinilayan nila ang kakaibang pag-aalaga ng mga tao sa kanilang mga tahanan.
May mga plantsa ng bawang at mga batong batirol na nakalagay sa mga pintuan at bintana. Malinaw na ito ang kanilang depensa laban sa manananggal. Kasama nila si Emilio, sinimulan nilang imbestigahan ang insidente tungkol sa manananggal. Nagpakita sila ng interes sa mga residente at nagtanong-tanong tungkol sa mga karanasan o sinumang may impormasyon tungkol sa manananggal. Sa kanilang investigasyon, natuklasan nilang ang mga residente ay nag-iingat na huwag umalis ng bahay tuwing gabi, iwasan ang mga madilim na lugar, at magdala ng mga kakaibang bagay na makakapagtangkal sa manananggal. Nagulat rin sila nang malaman na wala pang natalo o nakakita ng mismong manananggal, pero ang tatak ng kagat nito ay palatandaan ng kanyang kapitbahay. Dahil dito, pinag-isipan ng mabuti ng tatlo kung paano nila matatagpuan at malalabanan ang manananggal. Sumangguni sila sa mga lokal na eksperto at nabatid nilang ang manananggal ay nagiging ordinaryong tao sa araw at babae na may malalaki at tumatagal na kuko sa gabi. Nagpasya sila na magsasagawa ng trap sa isang madilim na sulok ng baryo kung saan may matukoy silang kaganapan ng salakayin ng manananggal. Hinanda nila ang kanilang mga kagamitan tulad ng holy water, bato ng pakwan na sinasabing nakapagpapahinang loob sa manananggal at mga tagapangalaga na may malas na baston na pwedeng pangontra sa sundalo. Handa na silang harapin ang manananggal. Nang gabing iyon, nagihaw sila ng mga batong batirol na naglalaman ng bawang at naghanap ng perfect na matutulugan para sa kanilang trapan. Sa tuwing magpapalit ng mga bahay, dumating ang hating gabi at, sa tulong ng mga lokal na residente, naganap ang kanilang trapan. Sa kanilang pag-aabang, narinig nila ang nakakatakot na tunog na nagmumula sa gilid ng kalsada. Nang lumitaw ang isang tumatakbo at kilabot na nilalang, ibinuhos nila ang holy water at pinagsabihan ng mga pangalawang kamay. Nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Napahinto si manananggal at nabigla dahil sa mga tagapangalaga na may malas na baston. Sa kasamaang palad, hindi sila naging handa para sa susunod na kahilera na bumalik sa kanilang kinaroroonan. Tinulungan nila ang bawat isa at pinasok ang isang tahanan na may nakatakdang pagsalakay ng manananggal. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at maingat na plano, nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Nakuha nila ang manananggal at nagawa nilang itaboy ito pabalik sa tiyan nito. Sa kabila ng kanilang tagumpay, naging patunay ito na ang manananggal ay tunay ngang mapaminsalang nilalang na dapat pangbantayan ng mga tao.